Si Maricar Flores ay isang probinsyana na hinahabol ng mga lalaking pinagkakautangan ng namayapa niyang tatay. At dahil sa kanyang pagtakbo, nabangga niya ang side mirror ng bilyonaryong si Ethan Aceron. Para hindi siya nito ipakulong, ginawa siya ng lalaking fake wife nito. Ano nga ba ang kalalabasan ng pagpapanggap nilang dalawa? Walang tigil sa pagtakbo si Maricar. Paano ba naman siya titigil sa kakatakbo kung tatlong malalaking lalaki ang humahabol sa kanya? Ito ang mga miyembro ng Loan Shark Syndicate na pinagkakautangan ng kanyang ama. Hindi nga siya ang umutang noon, pero siya naman ang sinisingil dahil wala na ang tatay niya. Dalawa na nga lang sila sa buhay, tapos na wala pang nag-iisa niyang magulang. Mag-isa na lang tuloy siya, tapos ang magaling niyang ama, nag-iwan pa ng malaking utang na siya na raw ang kailangan na magbayad. Kahit na hinahapo na, tuloy pa rin sa pagtakbo si Maricar. Lumiko pa siya sa eskinita. Paglabas niya doon, nasa pamilihang bayan na siya. Hindi pa rin siya tumigil sa pagtakbo nang bigla siyang napaupo. Nabangga niya kasi ang side mirror ng kotse na nakaparada. Mabuti na nga lang hindi siya nasaktan. Napuno siya ng kaba. May utang pa nga siyang kailangan na bayaran, tapos ngayon, nadagdagan pa. Tatakbo na sana si Maricar lang biglang lumabas ang tingin niya na may-ari ng sasakyan. "What the hell did you do, woman?" Isang lalaking halatang mayaman ang lumabas mula sa loob ng kotse. "Hindi ko po sinasadya. Parang awa niyo na. Hinahabol ako ng mga lalaking naniningil ng utang. Yari ako kapag nahabol nila." Kulang na lang ay magmakaawa na si Maricar sa harap ng lalaki. "Alam mo ba kung magkano ang side mirror na sinira mo? Kung ipakulong kaya kita." Sunod-sunod siyang napalunok. Nilingon na rin ang kanyang likuran kung nahabol na ba siya ng tatlo. "Hindi ko alam, sir. Babayaran ko na lang. Basta tulungan niyo ako na makatakas sa mga lalaking yon. Huwag niyo rin akong ipapakulong." "Then be my fake wife." "Ha? Bakit?" Napamura ang kausap niya. "Just accept it." Pagdademand nito. "Sige, sir. Sige, payag na ako. Fake lang pala eh. Pwede bang pasakay sa loob ng kotse ninyo?" Mabilis siyang pumasok sa loob ng kotse. "Sir, ano pang ginagawa niyo dyan? Pumasok na kayo." Aniya habang nasa loob na. Napangiti na lang si Maricar nang umandar na ang sasakyan. "Sir, mukhang mayaman kayo ah. Anong ginagawa niyo dito sa probinsya?" Pangungulit niya sa lalaki. "Can you shut up?" Mabilis niyang itinikom ang bibig. "Hindi niyo na ako ipapakulong, sir, ha? Magpapanggap na lang din ako na fake wife niyo para makabayad ako sa ginawa ko. Pero bakit niyo ba kailangan ng..." "Pwede bang tumahimik ka?" Itinikom niya na talaga ang bibig. Idinako na lang ni Maricar ang tingin sa dinaraanan nila. Pero maya-maya pa ay naramdaman niyang masusuka siya. Hindi nga pala siya sanay sa aircon. "Kuya, pwede bang itabi niyo sa sasakyan? Nasusuka kasi ako." Nagpanik naman ang driver lalo na ang lalaking nasa kanyang tabi. Inutusan nito ang driver na itabi na nga ang sasakyan. Agad siyang lumabas para sumuka sa gilid ng daan. "Sir, sigurado ba kayo na ito ang hihaharap niyo sa lola niyo at papagpanggapin bilang asawa niyo, sir?" Narinig ni Maricar ang usapan ng dalawa. Nang magkatinginan sila ng lalaki, ay sinamaan siya nito ng tingin. "Well, I have no choice. Gusto ni Lola na simpleng babae lang at pasok ang babaeng to." Kaya naman pala siya ang napili. "Huwag kayong mag-alala, sir. Gagalingan ko sa pag-acting." Nakisali na siya sa usapan ng dalawa. "Pwede bang tigilan mo ng kakatawag sa akin ng sir? My name is Ethan, pero kapag nasa harap tayo ng lola ko, honey ang itatawag mo sa akin. Naiintindihan mo ba?" Sunod-sunod siyang tumango. Matapos niyang sumuka, pumasok na sila sa loob ng sasakyan. May inabot din na tissue ang driver sa kanya. Sir, Ethan, di niyo na po ako ipapakulong, di ba? Alam niyo kasi ayokong makulong. Wala pa nga akong police records. Isa pa, sa ganda kong to, makukulong ako?" "Kapag hindi ka tumigil, sa police station kita dadalhin." Pagtingin ni Maricar sa unahan, nakita niyang tinatawanan sila ng driver nito. Napaiwas na lang siya ng tingin.
Maya-maya pa ay tumigil na ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay o mas tamang tawagin na mansyon. Dito nakatira ang lola mo? Ang laki-laki. Mayaman talaga kayo, no? Inirapan lang siya ng lalaki. Umuna ito ng lakad papasok pero agad ding bumalik. Napipilitang hinawakan ng kanyang kamay. Saka sila sabay na pumasok ng mansyon habang magka-holding hands. Sir, dumalaw kayo. Tiyak na matutuwa ang lola ninyo. Tuwang-tuwa ang matandang kasambahay. Maya-maya, nakita ni Maricar ang isang napakagandang may edad na babae. Kahit na naka-wheelchair na ito, ay di yun nakabawas sa ganda ng matanda. Ethan, apo ko, siya na ba ang... My wife, Lola. Asawa ko po. Inakbayan siya ng lalaki. Pilit na lang siyang umiti sa matanda. Habang puno ng kaba ang dibdib dahil sa mapanuri ng matanda. Mukhang hindi ito naniniwala. Paktay, baka makulong siya nito. Napakaganda naman ng asawa mo, apo. Pero porke ba malayo ang lola mo, hindi mo na ako inimbita sa kasal ninyong dalawa. Ngumiti na ito. Nawala na ang kaba ni Maricar. Iha, pwede ba kitang mayakap? Maagap siyang lumapit sa matanda. Pumantay siya rito nang sa ganon ay mayakap siya nito. Nakakatuwa naman binisita niyo ako. Tumingin ito sa apo. Masyado ka kasing naging busy sa negosyo mo sa syudad. Kaya lungkot na lungkot ako dahil hindi mo na ako nadadalaw, apo. Hindi lang naman sila Fernando at Amelio ang lolo at lola mo. Narito pa ako. At dahil wala na sila, narito ka na. Alam ko rin naman kung anong gusto mo. I'm just visiting you, La. No other meaning. And you know na hindi ko kaya mamuhay sa probinsya. That's why kanila Lolo Fernando at Lola Amelia ko tumira nang mawala sila mama at dad. Walang naging imik ang matanda. Dumako ang tingin nito sa kanya. Gusto kong maging malapit sa asawa mo. Kung pupwede sana ay, dito na muna kayo tumuloy. Pagbigyan mo na ang lola mo, apo. Total, malapit na rin ako mawala sa mundo. If that's what you want, Lola. Ani lalaki kahit na nakikita niyang mukhang napipilitan lang ito. Tingin niya, hindi rin talaga malapit ang dalawa sa isa't isa. Samantala si Ethan ay lumabas na muna. Iniwan ng kunwari-kunwari ang asawa sa lola niya. Nagpanggap na nga lang siya na may tumatawag sa kanya nang sa ganon makalabas siya ng mansyon. Sir, kamusta? Napaniwala niyo bang lola ninyo? Tanong ni Mang Rene, ang matagal niya ng driver. Gusto niyang dumito na muna kami. Natatakot ako sa babaeng yun. Baka magkamali. Di ko makuha ang gusto ko. Ngumiti lang ito. Tiwala lang, sir. Mukha namang magaling umakting yun. Yun nga lang, medyo makulit. Pagtiisan niyo na lang. Pagbalik ni Ethan sa loob, close na agad ang babae at ang lola niya. Hindi niya pa nga pala na itatanong ang pangalan nito. Ano palang pangalan mo, iha? Nauna patuloy itanong ng lola niya. Maricar po. Kitang-kita ni Ethan kung paano napapasaya ng babae ang lola niya. Ang gandang pangalan, iha. Parang ikaw. Apo, labis akong natutuwa sa asawa mo. Nagkakasundo kami agad. Pilit siyang ngumiti rito. Pwede ko bang mahiram muna ang asawa ko? Tumangulang ito. Isinama niya na muna ang babae. Wala kang kahit na anong sasabihin sa kanya, kundi ipapakulong kita. Galingan mo sa pag-arte para makuha ko ng gusto ko. Kumunot ang noo ni Maricar. Ano bang gusto niyong makuha sa lola niyo, sir? Yaman? Mana? Mahina itong napamura. At kung yun nga, anong pakialam mo? Natahimik siya, nakaramdam ng pagkapahiya. Sa sandaling malaman ng lola ko ang tungkol sa pagpapanggap natin, ako mismo maghahatid sa iyo sa lalaking yun. Naiintindihan ko po, Sir Ethan. Napapadyak si Maricar sa inis matapos siyang iwan ng lalaki. Ang sama naman pala ng ugali nito. Ginagamit lang siya para makuha ang mana mula sa lola nito. Nahalatang gusto lang makasama ang kanyang apo. Pero at least, habang nandun siya, mararamdaman niya ang pagmamahal ng isang lola na ngayon niya lang mararanasan dahil maagang nawala ang mga magulang ng tatay at nanay niya.
Hindi pa nga siya pinapanganak. Sumapit ang hapunan. Ginalingan ni Ethan ang kanyang pagpapanggap para matuwa na agad ang matanda sa kanya at makuha na niya sa lola niya ang matagal niya nang inaasam na mana mula dito at sa lolo niya. Siya ang naglagay ng food sa pinggan nito at ni Maricar. Panay rin ang kwento niya rito ng hindi totoo at mabuti na lamang naniniwala ito sa kanyang pinagsasasabi. Matapos kumain, tumayo na si Maricar at sinabing ito na ang magliligpit, kaya tumayo na rin siya at nagsalitang tutulong sa asawa. Matapos makalis ng lola niya, agad niyang nilayuan ang babae. Kung gusto mong ipagpatuloy yan, it's your choice. Aniya kay Maricar at iniwan na ito sa dining. Naiwan naman si Maricar na naiinis pa rin sa Ethan na yon habang naaawa sa lola nito. Walang kamalay-malay ang matanda na pinaglololoko lang pala ito ng apo. At ito siya, di magawang magsalita dahil ayaw niyang mapahamak. Wala siyang pamimilian kundi ang galingan ng kanyang pagpapanggap. Kinabukasan, maagang nagising si Maricar. Naiwan sa loob ng kwarto si Ethan. Hindi naman sila nagtabi ng lalaki sa kama. Kinailangan lang nila na matulog sa isang kwarto nang sa ganoon, maniwala nga ang lola nito na mag-asawa silang dalawa. Pero ang magaling na lalaki, sa sofa siya pinatulog. Okay lang din, malambot naman ang asawa. Ang kaso nga lang, naaawa siya sa lola nito na pinaglololoko nila. Good morning po, Lola. Masigla niyang bati sa matanda. Pinapakain ito ng isa sa mga maid, pero nandoon na siya, kaya pinaalis na nito ang nag-aasikaso rito. Iha, kailan niyo ako mabibigyan ng apo? Wala pa mang naiinom na kape, nasamid na si Maricar. Po? Gulat niyang tanong. Nakikita mo naman na hindi na ako bumabata. May apo pa ba akong aabutan? Tanong pa nito. Napalunok na lang siya. Good morning, La. Mabuti na lang, nagising na ang apo nitong si Ethan. Matapos batiin ng lolo nito, lumapit ang lalaki sa kanya para hagkan ng kanyang pisngi. And good morning to my lovely wife. Tumabi ito sa kanya. Inutusan ng maid na ipaghanda rin ito ng kape, pero bigla siyang tumayo. Honey, saan ka pupunta? Ako nang gagawa ng kape mo. Ngiting aniya. Napangiti si Ethan nang makitang nagugustuhan ng lola nito ang kanyang sinabi. Pero sa kanyang pagtalikod, napapikit sa inis si Maricar. Ayaw niya sa lahat ang may nilolokong tao, pero kailangan. Pagbalik niya, dala niya na ang kapeng para sa lalaki. Agad niya iyong inilapag sa mesa, saka umupo sa kaninang kinauupuan, kaya magkatapat silang dalawa ni Ethan. May problema ba, apo? Tanong ng matanda. Napatayo kasi ang lalaki. Siya naman ay napangiti na lang. Napaso lang pula. Pagsisinungaling nito, iniwan na muna silang dalawa sa dining. Habang wala ang apo nito, nagkwentuhan sila ni Lola Ria. Maria kasi ang pangalan nito. Pero gusto nito na Ria na ang itawag. Can I borrow my wife, La? Pinaubaya siya ni Lola Ria sa apo nito. Paglabas ng mansyon, pabalya siyang binitawan ng lalaki. Anong ginawa mo sa kape ko? Nagkunwari siyang walang alam. Bakit? Nakalimutan ko bang lagyan ng asukal? Pagmama ang maangan niya pa. Sobrang pait. Wala kang kwentang magtimpla. Aalis ako. Ikaw na lang bahala magpaliwanag kay Lola. May sasabihin pa sana siya, kaso lang mabilis itong umalis. Naipadyak niya ang paa sa inis. Babe, I miss you already. Bakit hindi mo nalang basta kunin sa lola mo ang mana mo? Nasa isang restaurant si Ethan kasama ang totoo niyang kasintahan na hindi niya maipakilala sa lola niya. Hindi kasi nito ito magugustuhan. Babe, kailangan kong gawin to para makuha ko na. Then hindi ko na kailangan pang bumalik sa lugar na to. Just understand me, okay? Pagpapanggap lang ang ginagawa namin na babaeng kinuha ko. Ngumiti ang nobya niya. Okay, babalik na ako sa city. Nakakasuffocate ang lugar na to. But promise me, hindi ka mai-inlove sa cheap girl na yun, ha? Pinapasubaybayan kita sa driver mo. Hindi, babe.
You can trust me. Aniya, bago tuluyang umalis. Hinagka na muna ni Jamaica ang kanyang pisngi. Ilang oras pa ang sinayang ni Ethan bago bumalik sa mansyon ng lola niya. Umaga siya umalis, pero gabi na siya bumalik. Pagbalik niya, iniintay na pala siya ng dalawa. Maghahapunan na sila. Saan ka naggaling, apo? Pag-uusisa ng matanda. Ay inayos lang po ako la. Aniya, tumabi na siya sa kunwari-kunwari ang asawa niya. Apo, natuon ang tingin niya rito. Bakit la? Kailan mo ako mabibigyan ng apo? May aabutan pa ba akong apo sa'yo? Napainom siya ng tubig habang di pa nasasagot ang tanong ng matanda. Kumain po muna tayo la. Ani Maricar. Hindi na umimik pa si Ethan at nang matapos silang kumain, nagpaalam siyang tutungo na sa kwarto nila para kasing sumama ang pakiramdam niya. Naiwan naman si Maricar sa lola ng lalaki. Sunod siyang nagpaalam para puntahan ang apo nito. Hindi mo ba naisip na kapag nagpakilala ka ng asawa, hihingian ka din niya ng apo? Napatingin si Ethan kay Maricar na nasa may pintuan. Pumasok na ito. O baka ikaw ang nag-open up ng tungkol dyan sa lola ko? Akala mo ba ikaw ang mananalo sa sitwasyon na to? I will not impregnate someone like you. Pangiinsulto niya sa babae. Gago ka pala eh. Tingin mo ba gusto kong magpabuntis sa isang tulad mo ha? Ayoko rin. Kung ganon, papahuli na lang ako sa mga pinagkakautangan ko. Bahala ka dito. Ayaw ko nang manloko ng tao. Akmang lalabas na si Maricar ng kwarto, kaya mabilis niya itong nalapitan. Kahit hawak niya na, sisigaw pa rin ito. Para patahimikin ang babae, ang labi niya ang kanyang ginamit. Sumakto pa na sinilip sila ng lola niyang napangiti na lang. Kinalimutan na lang ni Maricar ang pagkuha ni Ethan sa first kiss niya. Kahit ano pa kasing gawin niya, hindi na rin naman maibabalik pa. Nang umagang yon, maaga siyang nagising. Yun naman ang usual, kasi anong karapatan niya magbuhay prinsesa? Kung hindi nga siya totoong asawa ng apo ng may-ari ng mansyon, di ba? Hoy, gising na! Baka magtaka si Lola kung bakit wala pa tayo sa almusal. Sigaw niya habang hinahampas ng unan si Ethan. Sige, mag-ingay ka pa, para marinig ka ng mga kasambahay. Iritadong sagot ng lalaki, habang pilit tinatakpan ng kumot ang mukha nito. Pero syempre, hindi niya ito tinatantanan. Ay ganon? Fake wife na nga ako, tapos ako pang may malasakit sa pagpapanggap natin? Dapat ikaw din no? Sabay tayo ni Maricar at nagkunwaring drama queen sa harap ng salamin. Hay, ang ganda-ganda ko talaga para mapunta sa isang supladong lalaki. Ani Maricar habang nag-aayos ng buhok. Tama na nga yan, sumama ka na sa akin sa dining bago pa magduda si Lola. Utos ni Ethan. Hawak-hawak nito ang kamay niya nang lumabas ng kwarto. Habang pababa ng hagdan, ay sabay na silang humiti sa mga maid. Good morning po, Lola! Masiglang bati ni Maricar sa lola ng kunwari-kunwarian niyang asawa. Good morning mga apo! Halina kayo at kumain na! Ethan iho, tumaba ka yata! Natutuwang sabi ni Lola Ria. Tumaba po talaga siya la. Hindi po ako may kasalanan yan. Baka po may itinatago pa siyang girlfriend na pinagluluto siya ng masasarap. Sumulyap siya kay Ethan, sabay ngisi. Napasinghap si Ethan at tinapik ng marahan ang kamay ni Maricar sa ilalim ng lamesa. Tumigil ka kung ayaw mong ibigay kita sa mga lalaking yun. Bulong sa babae, pero nginitian lang ito ni Maricar. Habang kumakain, panayang pasweet ni Maricar kay Ethan. Inabutan pa niya ang lalaki ng tubig. Oh, honey, baka nabilaukan ka sa ulam mo. Tubig muna. Pakyut pa niyang sabi. Napatingin si Lola Ria at napangiti. Aba apo, ang lambing talaga ng asawa mo. Pagkatapos ng almusal, lumapit si Lola Ria sa kanilang dalawa. May ipapagawa ko sa inyo. Seryosong wika nito. Napakagatlabi si Ethan. Ano po yun la? Gusto ko magpasama sa simbahan.
Magpapadasal ako sa kalusugan ko at gusto kong magkasama kayong dalawa. Wala pong problema, La. Agad na sagot ni Maricar habang si Ethan ay parang napilitan lang. Habang nasa loob ng sasakyan, panay kwento niya. Si Ethan naman ay tahimik lang. Alam mo, panimula niya, kung totoong asawa mo ko, dapat ako ang boss sa relasyon natin. Anong ikaw ang boss? Sa akin kami atraso, di ba? Di ba sa mag-asawa, babae lagi ang nasusunod? Bakit? Gusto mo bang mabuko tayo, ha? Hindi nakasagot ang lalaki, kaya napangiti na lang siya. Pagbalik nila sa mansyon, inabutan sila ng hapon. Nakahiga si Ethan sa sofa habang si Maricar ay nasa kusina, nakikipagtsikahan sa mga kasambahay. Alam niyo ate, ang amo niyo, akala mo kung sino gwapo, suplado naman. Pero pogi pa rin kahit nakakainis. Pabulong niyang sabi sa maid habang nagkakape. Biglang dumating si Ethan sa likuran niya. Narinig ko yon. Umalis na muna ang maid para masolo nila ang isa't isa. Ano ngayon? Totoo naman ah. Sagot niya, sabay lagok ng kape. Mag-ingat kasi sinasabi mo. Baka hindi mo kayanin ang susunod kong ipagawa sa'yo. Pananakot ni Ethan. Ganon ba? Di gawin mo na. Hindi ako natatakot sa'yo. Sabay harap ni Maricar, pero biglang tumahimik nang dumikit ang mukha ng lalaki sa kanya. Subukan mong lumampas sa limit nang harapin mo ang mga utang mo. Banta ni Ethan. Napalunok si Maricar, pero syempre hindi nagpatalo. Di ipakilala mo. Pero bago pa siya makalayo, pinigilan siya ni Ethan sa braso. Para saan na naman yan? Inis niyang tanong. Bukas, may bisita si Lola. Galing Manila. Kaibigan ng pamilya. Kailangan nating galingan lalo. Don't worry, honey. I was born to act. Ako pa ba? Pabiru niyang sagot. Pagsapit ng gabi, habang nasa kwarto na sila, biglang tinabihan ni Maricar si Ethan sa kama. Doon ka sa sofa, di ba? Inis na tanong ng lalaki na napabangon pa. Ang tagal ko nang natutulog doon. Ang hirap kaya. Ba't hindi mo itry? Saka, sino ba sa atin na nangangailangan ng tulong? Di ba ikaw? Kung magsawa ako sa pagpapanggap, makukuha mo bang Oo na. Ang dami mong sinasabi. Napangiti na lamang siya dahil talo naman pala ang lalaki. Pero wag mo akong gagawa ng masama, ha? Pabiru niya pang sabi dito. Don't flatter yourself. Kahit hipuin ka, hindi ko gugustuhin. Sagot naman ito. Nakatalikod ito, kaya hindi na nakita pa ang pag-irap niya. Di wow. Aniya at pumikit na lang para makatulog na. Ngunit hindi pa talaga siya inaantok. Tahimik ang kwarto pero maya-maya pa ay narinig siya ng lalaki, pabulong na tumatawa. Bakit ka tumatawa? Tanong nito. Iniisip ko lang, paano kung totoo talaga tayong mag-asawa? Kakaibang love story, no? Probinsyana at bilyonaryo. Ewan ko sa'yo, matulog ka na nga. Inis nitong sabi. Ngunit kahit pa pareho silang nakatalikod, parehong hindi mapakali, at sa gitna ng katahimikan, pareho ang nasa isip ng dalawa. Ang hirap palang magpanggap. Hindi pa rin ba sinasabi ni Lola kung kailan niya ibibigay ang mana? Tanong niya habang inaayos ang bulaklak sa flower vase sa gilid ng sala. Wala si Lola Ria sa bahay, may pinuntahan itong kaibigan. Imbis kasi na ito ang puntahan, ay baliktad na, pero may kasama naman itong mga alalay. Umiling si Ethan habang nakaupo sa sofa. Wala pa siyang kahit anong sinasabi. Parang ayaw na nga akong umalis dito dahil tuwang-tuwa na sa'yo. Di magpanggap pa tayo. Sagot niya. Mas okay na rin naman na nandito ako kesa ibigay mo ako sa mga lalaking yon na humahabol sa akin. Napatingin si Ethan sa kanya. Okay lang sa'yo kahit magpanggap habang buhay? Sa tagal na nilang nagpapanggap, nakasanayan na rin nila ang ugali ng isa't isa. Hindi na rin siya madalas takutin ng lalaki tungkol sa mga lalaking humahabol sa kanya.
Mukhang nasanay na nga rin ito sa kakulitan niyang taglay. Grabe naman, habang buhay agad. Miss ko na ang girlfriend ko, kaya ayaw kong tumagal pa. But I have no choice. Napalingon siya rito. Yung girlfriend mong itinatago mo? Yung hindi mo maipakilala kay Lola? Na minsan, katawagan mo? Wala ka ng pake. Singhal ni Ethan sa kanya. Hindi mo siya kilala. Alam ko na naman ang sasabihin mo. Oo, hindi ko siya kailangan na makilala. Ang kailangan ko lang ay ang galingan sa acting para di tayo mabuko. Kaya chill ka lang dyan, fake husband. Ngumiti pa siya sa lalaki na naging ma-attitude na naman. Inirapan kasi siya nito. Lumipas pa ang ilang araw, sa paningin ng matanda, perfect couple ang dalawa. Sweet sa harap niya, nagtutulungan at masayang sabay laging kumakain. Pero sa likod ng lahat ng yon, asaran palagi ang ginagawa ng dalawa. Hanggang isang gabi, hindi nakasabay nila Maricar ang lalaki sa hapunan. Mag-aalas 10 na ng gabi nang marinig niya ang pagbusina sa labas. Agad siyang bumaba para salubungin ng lalaki. Pagbukas ng pinto, halos mabitawan niya ang hawak na baso. Nanggaling kasi din siya sa may kusina para uminom ng tubig. Lasing, hapo, namumula ang muka. Amoy alak. Ganong Ethan ang bumungad kay Maricar. Pasuray-suray pa nga ito. I'm finally home. Malakas nitong sabi. Ano ba yan? Huwag kang maingay. Baka magising si Lola. Reklamo niya rito. Agad siyang lumapit at tinakbayan ng lalaki. Mabigat ito. Halatang hindi sanay uminom o baka sobrang inis lang kaya todo inom ngayong gabi. Ang bigat mo, fake husband. Ang laki-laki mo pa naman. Reklamo niya habang pilit na inaakyat sa hagdan ang akay-akay na si Ethan. Sa loob ng kwarto, agad niya itong inihiga sa kama. Bakit ka ba uminom ng sobra? Bulong niya habang inaalis ang sapatos ng lalaki. Jamaica. Lasing nitong sabi. Bigla tuloy siyang kinabahan. Iba palang epekto ng kalasingan dito. Jamaica, ang ganda mo ngayon. Anito habang nakahiga pero nakatingin sa kanya. Doon na kumabog ng sobra ang dibdib ni Maricar. Napagkamalan pa siya ng lalaki na girlfriend nito. Hoy, hindi ako si Jamaica no. Ako si Maricar, ang nagpapanggap na. Pero bigla siyang hinila nito. Bumagsak tuloy siya sa ibabaw ni Ethan. Pinilit niyang bumangon pero mahigpit ang hawak nito sa kanyang bewang. Miss na kita. Bulong pa nito, sabay haplos sa buhok niya. Hoy! Tigil! Hindi ako! Pinagpalit nito ang pwesto nilang dalawa. Siya naman ang nasa ilalim, ito ang nasa ibabaw. Matagal muna siyang pinagmasdan, saka nito sinakop ang labi niya. Napapikit na lang si Maricar, batid niyang may nobya ang lalaki. Ang totoo nitong karelasyon. Pero naging marupok siya at nadarang sa mga halik ng lalaki hanggang sa tuluyan na siyang bumigay kay Ethan. Nalasing siya sa mga halik nito. Nang gabing yun, naganap ang di dapat mangyari. May nangyari sa kanilang dalawa ni Ethan. Kinabukasan, maagang nagising si Maricar. Nakatulala lang, nakaunan sa gilid ng kama habang mahimbing pa rin ang tulog ng lalaking katabi niya. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at inayos ang sarili. Lumabas siya ng kwarto na parang wala lang nangyari. Buti na lang at hindi gising ang matanda. Hindi rin niya alam kung anong sasabihin kung sakaling tanungin siya nito. Habang nagkakape sa kusina, pinipilit niyang maging kalmado. Hindi niya alam ang ginagawa niya kagabi. Lasing siya. Paulit-ulit sa isipan niya. Pero masakit. Bukod sa pagkababae niya, may iba pang sumasakit. Walang iba kundi ang puso niya dahil sa ginagawa nilang pagpapanggap. Alam ni Maricar sa sarili niya na unti-unti na rin siyang nahuhulog sa lalaki. Bakit ako nasasaktan? Para siyang ewan na kinakausap ang sarili. Maya-maya, bumaba na si Ethan. Mukhang groggy pa. Hawak-hawak ang ulo.
Ang sakit ng ulo ko. Tiningnan niya lang ito. Anong nangyari kagabi? Tanong nito habang magkaharap sila sa mesa. Wala naman. Maikling sagot niya. Wala naman? Uminom ka, umuwi ka, lasing na lasing ka. Inihiga kita sa kama. Then natulog na rin ako. Sigurado ka? Tumango siya. Bakit? Gusto mo bang may mangyari? May girlfriend ka, di ba? Nagpapanggap lang din tayo. Ikaw talaga? Napakamot ng ulo ang lalaki. Parang may naalala lang ako, pero hindi ako sure. Baka panaginip mo lang. Sige, uminom ka muna ng tubig. Mukhang kailangan mo yan. Natahimik silang dalawa. Parehong naguguluhan. Mas lalo naman siya, ang puso niya. Isang araw ay nagpasama kay Maricar na mag-mall si Lola Ria. Bukod sa kanya, may kasama itong maid na magsisilbing tagadala ng mga bibilhin nila. Kaninang umaga, nagising na lang siya na wala na sa tabi niya si Ethan. Tinanong tuloy ito ng matanda sa kanya. Nagsinungaling na lang siya sa matanda na may inaasikaso lang ang apo nito. Kahit na ang totoo, di niya talaga alam kung saan ba ito nagpunta. Masayang pinapanood ni Maricar ang matanda habang namimili ito ng damit. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay mabilis na mawala nang may makita siyang pamilyar na mga tao sa loob ng mall. Ang tatlo na humahabol sa kanya, kaya mabilis siyang tumalikod. Iha, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Pwede po bang mauna na akong umuwi? Aniya, ayaw niya rin kasi na madamay pa ito. Pwede na magsabay na tayo. Wala rin naman ako magustuhan na bilhin. Di na sila nagtagal pa sa loob ng mall. Habang nasa loob ng kotse, napapalingon siya sa may likod upang tingnan kung may sumusunod ba sa kanila. Tila ba hindi niya talaga matatakasan ng mga lalaking yon. Pagdating sa mansyon, sadyang hindi pa rin talaga siya mapakali. Nakokonsensya na siya sa ginagawa niya. Hindi niya na kaya pa ang magpanggap dahil nahulog na siya sa lalaking kunwa-kunwarian niya lang na asawa. Naawa na rin siya sa lola nito na paniwalang paniwala sa kanila. Lola, humarap siya sa matanda. Pumantay dito. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Oh, iha, bakit ka umiiyak? Puno ng pagtataka nitong tanong. Maging ang maids ay gulat na gulat rin sa kanya. Lola, sorry po. Sorry po. Kulang na lang lumuhod siya sa harapan ng matanda para mas maipakita pa ang kanyang pagsisisi. Bakit ka nagsasorry? Hindi ba't wala ka namang kasalanan? Asawa ka ng apo ko. Puno ito ng pagtataka. Pinunasan ni Maricar ang kanyang mga luha. Niloko po namin kayo ng apo niyo. Hindi po talaga ako asawa ni Ethan. Hindi po kami mag-asawa na dalawa. Sorry po, Lola. Aniya habang kaharap pa rin ito. Pero di niya nakitaan ng gulat ang mukha ni Lola Ria. Bagkus ay niyakap pa siya ng matanda. Alam ko, pero nagpanggap akong naniwala ako. Tapos na siyang yakapin ni Lola Ria. Alam ko naman na hindi talaga gusto ng apo ko na makasama ako at manatili rito. Gusto niya lang makuha ang mana niya, pero hindi siyang totoong nobya. Ang mukha niya ang napuno ng gulat. Kung ganun po, salamat sa pagsasabi ng totoo, iha. Ngayon, hindi mo na kailangan na magpanggap pa. Pero kung ako ang tatanungin, gustong gusto kita para sa apo ko. Bagay na bagay kayong dalawa. Mas lalo lamang naiyak si Maricar. Pero Lola, hindi po ba kayo magagalit sa akin? Bakit ako magagalit sa iyo kung ginagawa mo lang to kasi kailangan mo? Nalaman ko ng lahat ng tungkol sa iyo, iha. At kapalit ng ilang araw na pagpapasiya mo sa akin, binayaran ko na lahat ng utang na pinapasalo sa iyo. Umawang ang labi niya. Lola? Nauutal na sabi nito. Malaya ka nang mabuhay, iha, ng kung paano ang gusto mo. Ako nang bahalang kumausap sa apo ko. Tila ba waterfalls na ang mga luha ni Maricar at may parte sa kanya na gusto niyang murahin si Ethan.
dahil napakawalang kwenta nitong apo. Ano pa bang aasahan niya? Pati nga pagiging lalaki, wala rin. Dahil hindi man lang ito naalala ang nangyari sa kanilang dalawa. Wala itong kaalam-alam. Samantala si Ethan ay umalis muna ng probinsya para puntahan ang nobyang si Jamaica. Miss na niya ang babae. Gusto niya itong makasama kahit na saglit lang at magpaliwanag kung bakit natatagalan siya sa kanyang pagbalik. Dumiretso siya sa kondo ni Jamaica. Alam niya ang password nun kaya mabilis na nakapasok. Ngunit biglang kinabahan si Ethan nang makita ang nagkalat na damit sa sala ng kondo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa mismong kwarto. Di nakasarado ng ayos ang pintuan, kung kaya naman nagawa niyang sumilip. Ang galing mo, Christoph! Harder, babe! Kitang-kita niya kung paano pakialaman ng ibang lalaki ang babaeng kanyang minahal ng sobra at balak ng pakasalan. Kung paano ito nasasarapan na nakalimutan na siya. Ngunit di sinugod ni Ethan ang mga ito. Dahan-dahan ang kanyang naging kilos paalis. Paglabas ng kondo, doon niya binuhos ang galit at pinagsusuntok ang pader. Hindi siya lubos makapaniwala dahil sa panloloko niya, siya naman ang naloloko ngayon. Ang masakit pa, di niya alam kung gaano na siya katagal niloloko ng nobya. Lola, sabi niya sa kanyang lola pag uwi. Tiningnan lamang siya ng matanda bago ito nagsalita. Pinapaayos ko na sa abogado ang mga papel. Makukuha mo na ang mana mo sa akin, apo. Hindi mo na kailangan pang magtiis sa lugar na to kasama ako at magpanggap ka. Umawang ang labi niya. Lola, ano pong... Alam ko na ang lahat, apo. Pero huwag kang magagalit kay Maricar. Hindi siya ang nagsabi sa akin dahil una pa lang, alam ko na ang lahat-lahat. Ayaw ko nang pahirapan mo pang sarili mo na. Magtiis dito. Si Maricar po, Lola. Hindi mo na siya kailangan, kaya bakit mo pa siya hinahanap? Gusto kong bumalik na ang batang yun sa dati niyang buhay. Hindi niya na kailangan na magpanggap. Hindi niyo na kailangan. Mabilis na lumapit si Ethan sa lola niya. Pumantay siya rito. Hinawakan ng kamay ng matanda. Ngunit binawi nito ang kamay sa kanya. Magagawa mo na ang gusto mo sa manang. Matagal mo nang gustong makuha sa akin. Pwede ka nang bumalik sa syudad. Kahit doon ay makukuha mo. Sinenyasan nito ang isa sa mga maid. Kaagad itong lumapit. Habang tulak-tulak ng maid ang lola niya sa wheelchair nito, tumutulo ang luha ni Ethan. Alam niyang nasaktan niya ang sarili niyang lola. Ramdam niya yon sa boses nito kanina habang kausap siya. Bigla niya pang naalala ang ginawang pagtataksil sa kanya ng mahal na nobya. Umalis siya ng mansyon. Nahihiya siya sa lola niya. Sa isang bar siya nagtungo. Nakakahiya kung sa mismong mansyon pa siya ng lola niya magiinom. Bawat shot, umaasa si Ethan na makakalimutan niya ang kalokohan na kanyang pinagagagawa. Ngunit mas lalo niyang lamang naalala ang lahat, pati si Maricar na ginamit niya. Hanggang sa, hindi ako si Jamaica. Ako si Maricar. Nagpapanggap na... Malakas siyang napamura. Napatingin tuloy ang ibang tao doon at nagsimulang magbulungan. Nagsinungaling ang babae nang sabihin sa kanya na walang nangyari sa kanilang dalawa. Kahit na ang totoo ay meron. Hindi man lang siya nakahingi ng paumanhin dito para sa nagawa niya. Ginamit niya na nga ito. Tapos pati pinakaiingatan nito, kinuha niya. Mabilis niyang tinungga ang laman ng huling baso, saka umalis sa bar na yon. Bumalik si Ethan sa mansyon ng kanyang lola upang malaman dito kung saan ba nagpunta si Maricar. Sir, lasing na lasing po kayo. Nagpapahinga na po ang lola niyo. Sabi ng katulong, ngunit hindi siya nakinig dito. Tumuloy pa rin si Ethan sa kwarto ng lola niya. Nadatnan niya itong nakahiga na sa kama. Lola, nasaan po si Maricar? Aniya rito, ngunit tinignan lamang siya nito. Bakit mo siya? Kailangan ko po siyang makausap, Lola. Mabuti pang magpahinga ka na lamang, iho. Magpapahinga na rin ako. Nang hindi siya sumunod, inutusan na nito ang isang maid na ilabas na siya sa kwartong yon. Kaya matapos siyang ilabas, sunod-sunod na pamura si Ethan.
Natawa rin siya na parang baliw. Dahil sa hiya, kinabukasan, umalis rin siya sa mansyon ng kanyang lola at binalikan ng mga naiwan, lalo na ang kanyang kumpanya. Wala siya sa sarili habang nagtatrabaho, ni hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng kanyang empleyado. Babe, I'm so glad nandito ka na. Your secretary called me, kaya alam kong nakabalik ka na. Nakuha mo na? Dumating si Jamaica. Niyakap agad siya nito, pero malakas niyang itinulak ang babae. Nalilito ang mga mata nito na tinitigan siya. Babe, ano bang nangyayari sa'yo? Inis nitong tanong, pero masamang tingin lang ang ipinukol niya sa babae. Anong mga ginawa mo habang wala ako? May diin niyang tanong rito. Mahina munang natawa si Jamaica bago sinagot ang tanong niya. Shopping with mom and going out with my friends. Ano pa bang gagawin ko? Do you think I can cheat on you? Napailing na lang si Ethan sa tanong ng nobya sa kanya. Muli niyang naalala ang nakita niya. Nag-enjoy ka ba na makipag-ano sa iba habang wala ako? Galit na galit niya na tanong sa babae. Natigilan si Jamaica at sa naging reaksyon pa lang nito, alam niya na kung ano ang sagot. Babe, wala akong ginagawang... Sinubukan siyang hawakan ng babae pero malakas niya lang itong itinulak. Binigay ko sa iyong lahat. Lahat ng gusto mo. Lahat ng hingin mo, pero hindi ka pala kontento sa akin. Balak na sana kitang pakasalan. Pero anong nakita ko pagbalik ko sa kondo mo? Nakikipag-sex ka sa iba. Sarap na sarap. Aniya habang nakaturo sa babae. Dahil ang tagal mong bumalik. Ang tagal-tagal mong bumalik. Bakit hindi mo nilang kasi pinatay agad ang lola mo para nakuha mo ang mana sa... Hindi na nito natapos ang sasabihin. Pumantay siya sa babae at sinakal ito sa sobrang galit dahil sa sinabi nito na pati lola niya dinamay. Sir! Ngunit agad din niyang nabitawan dahil sa empleyadong pumasok sa kanyang opisina. Mabilis namang umalis ang manlolokong babae habang siya ay panay ang mura sa kanyang sarili. Napapahilot sa kanyang sentido. Sigurado po ba kayo, Lola? Hindi po kayo magpapaalam muna sa apo niyo? Kausap naman ni Maricar si Lola Ria. May inalok kasi sa kanyang matanda ang maging tagapag-alaga nito. Kahapon ay pinag-isipan niya na muna, pero ngayon nakapagdesisyon na siyang pumapayag na siya. Total wala na rin naman siyang mahal sa buhay. Isa pa, pamilya na rin ang turing niya sa matanda. Parang tunay na lola, kaya ayos lang sa kanya ang alagaan nito. Hindi na, iha. Bahala na sila ng abogado ko na mag-uusap. Tayo ay tutungo na sa ibang bansa, bukas na bukas rin, kaya mabuting dala mo na rin ang mga gamit mo. Napatango na lang si Maricar, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot para kay Ethan. Paano kung hanapin nito ang lola nito? Pakakawalan na rin niya ang nararamdaman niya sa lalaki. Total, wala rin silang pag-asa na dalawa. Hiling niya lang na sana ay maging masaya ito kasama ang nobya nito. Matapos isaayos ang mga kailangan ng kumpanya niya, bumalik si Ethan sa mansyon ng lola niya sa probinsya. Ngunit hindi na naabutan pa doon ang matanda. Tanging mga katulong na lang na inaayos ang gamit dahil matatagalan daw bumalik ang lola niya. Panay nga ang tanong niya sa mga ito kung saan nagpunta ang lola niya, pero walang makasagot. Tikom ang kanilang mga bibig, marahil yun ang utos ng lola niya sa mga ito. Iho, mabuti at nandito ka na. Hindi na kita kailangan pang puntahan. Naayos ko na ang lahat. Na-transfer ko na sa iyo ang mana mo mula kay Doña Maria. Dumating ang isang abogado at kinausap siya nito. Kung siya pa ang dating Ethan, ay matutuwa siya. Pero mas mahalaga sa kanya ngayon ang makausap ang lola niya. Napuno ng pagtataka ang abogado nang basta na lang umalis si Ethan. Sinubukan din itong humabol, ngunit hindi na siya naabutan pa. Si Mang Rene na kanyang driver ay napapatingin lamang sa kanya. Naikwento niya na rito ang panloloko ni Jamaica at awang-awa nga ito sa kanya, kaya mas pinipiling wag magtanong at tumahimik na lang. Samantala si Maricar at si Lola Ria ay lula na ng isang private plane patungo sa Canada, kung saan doon na muna maninirahan. Ayon na rin sa matanda,
Hindi nito alam kung babalik pa ito sa Pilipinas. Meaning, doon na rin muna siya. Tingin niya naman kapag na-miss ito ng apo, babalik rin ito. Umamin ka sa akin, iha. Binaling ni Lola Ria ang atensyon sa kanya, kung kaya naman napatingin siya rito. Ano po yun, Lola? Aniya, habang siya na ang may hawak sa wheelchair nito. Nahulog ka na rin sa apo ko, no? Kaya sinabi mo sa akin ang tungkol sa pagpapanggap nyo. Mabilis siyang natigilan. Kitang-kita ko sa mga mata mo na sa tuwing nakatingin ka sa kanya. Maaaring ang apo ko nagpapanggap. Pero ikaw, kita kong may nararamdaman ka sa kanya. Mas lalong hindi nakapagsalita si Maricar. Nahihiya siya sa matanda. Makaka-move on rin po ako sa apo ninyo. Idinaan niya na lang sa tawa. Kaso nga lang, bigla niyang naramdaman na tila ba masusuka siya. Kaagad tuloy siyang nagtungo sa lababo para sumuka. Masama ba ang pakiramdam mo, iha? Tanong ni Lola Ria nang makabalik siya. Nakatakip pa rin ang likod ng kanyang palad sa kanyang bibig. Nagsimula tuloy siyang kabahan nang maalalang hindi pa nga pala siya dinadatnan. May nangyari ba sa inyo ng apo ko? Lola, napailing ang matanda. Lasing po siya noon kaya hindi niya maalala. Aniya, mahal mo na nga ang batang yon. Kita mo, pinagtatanggol mo pa. Pero sinasabi ko sa iyo, iha, bubuhayin mo ang nasa iyong sinapupunan. Tutulungan kita. Ako ang sasagot sa lahat ng kailangan mo. Matagal ko nang gustong magkaroon ng apo sa tuhod. Nabakasan niya ang labis na saya sa boses nito. Salamat po, Lola. Salamat po. Yun na lang ang kanyang nasabi. Di niya na rin napigilan ang sarili na pumantay dito para mayakap ang matanda. Habang sa Pilipinas, ay di alam ni Ethan kung paano malalaman kung saan nagpunta ang Lola Ria niya. Kaya niyang gumamit ng koneksyon pero nakakasigurado kasi siya na una na itong gumamit noon. Bukod pa doon, gusto niyang makausap si Maricar. Gusto niyang malaman kung ayos lang ba ito at kung kailangan ito ng tulong. Tutulungan niya ito ng walang kapalit. Pero parehong di niya alam kung nasaan ang dalawang tao na importante sa kanya. Dahil si Maricar ay may epekto na rin sa kanya at napapaisip siya at napapahiling na sana ito na lang pala ang babaeng una niyang nakilala kaysa sa manlulokong si Jamaica. Karma mo na to, Ethan. Napatingin pa si Mang Rene sa kanya dahil sa ginawa niyang pagbulong. Pero agad din itong binalik ang atensyon sa pagdadrive. Habang nasa loob ng opisina niya, nag-flash sa isipan ni Ethan ang naging pagpapanggap nila ni Maricar. Noong una, inis na inis siya sa babae. Ngunit ngayon ay namimiss niya na ito. Pero hindi niya naman alam kung saan ito matatagpuan, maging ang kanyang lola. Napapaisip tuloy siya, paano kung magkasama palang dalawa? Sir, nasa labas po si Ma'am Jamaica. Gusto ko yung makausap. Nagwawala po sa lobby. Kinakabahang sabi ng sekretary niya. Alam kasi nito na hindi maganda ang mood niya nitong mga nakaraang araw at madalas sa mga empleyado niya na ibubuntun ang sama ng loob. Wala siyang naging sagot pero naunang lumabas ng opisinang yon upang magtungo sa lobby. Kaagad siyang nagtungo sa elevator. Ethan! Ethan, help me! Help us! Ang company namin, Ethan! Kalalabas niya pa lang ng elevator pero lumapit na ang babae sa kanya. Kulang na lang maglumuhod ito sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Ethan kay Jamaica. Sinubukan itong haplusin ng kanyang muka, ngunit iniiwas niya iyon. Hindi kita matutulungan. Mahina niyang itinulak ang babae palayo sa kanya. Ethan, please! I'm sorry! I'm so sorry! Hindi pwedeng wala sa amin ang Sinenyasan niya ang dalawang guard na pagtulungan ng ilabas ang babae. Ethan, maawa ka sa amin! Hindi niya na ito pinansin pa. Tumalikod na siya. Walang pakialam kahit nagbubulungan na ang ibang mga empleyado doon. Pero nang tumikim siya, agad din silang nagsibalikan sa kanilang mga trabaho. Pagbalik sa opisina niya, napamura na lamang si Ethan. Samantala sa Canada
ay magkasamang kumakain sina Maricar at Lola Ria. "Bakit, iha? Namimiss mo na ba ang apo ko?" Panunukso sa kanya ng matanda. "Ha? Hindi pula ha?" Mabilis niyang pagtanggi, ngunit hindi niya kayang paniwalain ng matanda. "Hindi mo ako maloloko, iha. Namimiss mo na ang ama ng anak mo." Nagpatuloy ito sa ginagawa nitong pang-aasar, maging ang mga kasama nila napapangiti na lang. "Alam ko po sa sarili ko na malabo niya akong magustuhan, Lola. Ginamit lang po namin ang isa't isa. At sapat na po sa akin na nag-iwan siya ng alaala. Aalagaan ko po ang magiging anak namin. Hiling ko lang po, maging masaya sila ng girlfriend niya." Tumigil na ito, nagpatuloy na lang sa pagkain. Pagkatapos kumain, hinatid na ni Maricar ang matanda sa kwarto nito. Pagkatapos ay nagtungo na rin siya sa kwarto niya. Sa tuwing ipipikit ang mga mata, kanyang naaalala si Ethan. Napahaplos na lang siya sa kanyang tiyan, kasabay nun ang pilit ng ngiti. Lingid sa kaalaman ni Maricar na pinapanood siya ng isa sa mga katulong at ni Lola Ria. "Bagay sila ng apo ko, ano?" tanong ng matanda. "Yes, ma'am. Bagay na bagay." Pagsang-ayon ng kausap. Matapos pagmasdan ng dalaga, umalis na rin ito agad bago pa may makakita sa kanila. Tinawagan ni Lola Ria ang kanyang abogado upang malaman kung nakausap na nito ang apo niya. Ayon dito, nagkausap na ang dalawa at matapos malamang na i-transfer na ang mana, basta na lang daw umalis ang apo niya. Napangiti na lang ang matanda. Mukhang nagising na ang apo niya sa katotohanan, hindi pera o yaman ang pinakamahalaga. Pero kailangan na munang tumagal ang pagdurusa nito. Hindi po pwedeng, basta na lang gagaan ang lahat para dito. Nagbilin si Ria sa abogado na walang kahit na anong sasabihin sa apo nito kung nasaan sila, kahit napilitin pa ito ng apo niya. Nangako naman ang abogado. Matapos ibaba ang tawag, napangiti na lang ang matanda. Lumipas ang mga araw hanggang sa ilang buwan na rin simula nung nagtungo sila Maricar sa Canada. May umbok na rin ang kanyang tiyan, kaya imbis na si Lola Ria ang kanyang inaalagaan, ay pati siya pinapaalagaan na nito. Niayaw nga siyang pakilusin ng matanda. Baka daw mawala ang apo nito sa tuhod. "Mama, ako na po dyan." Kukuha lang sana siya ng tubig sa pitsyel, pero pati doon may handang gumawa para sa kanya. "Salamat." Nahihiya niyang sabi matapos itong iabot ang baso na may lamang tubig. Nagpaiwan na lang siya sa may kusina. Malalim na napabuntong hininga. Ang swerte-swerte ko, mabait si Lola Ria. Naibulong na lang niya. Napapangiting hinaplos ang ubok sa kanyang tiyan. "Kahit wala ang daddy mo, anak, nandito si Mami at Lola Ria mo." Pagkausap sa anak na nasa loob pa ng kanyang sinapupunan. Ngunit napapaisip siya, kumusta na kaya ang daddy nito? "Ang gwapo-gwapo talaga ng apo ko." 1 taon na ang nakalipas matapos nilang lisanin ng Pilipinas. Mag-iisang taon na rin ang kanyang anak na naalagaan niya naman ng ayos sa tulong ni Lola Ria na nagsisilbing gabay sa kanya. Nang mga oras na yon, nanonood sila ng TV. Tapos niya nang patulugin si Baby Matthew. May nagbabantay din dito sa kwarto nito na kung magigising man ay tatawagin siya. Enjoy na enjoy si Lola Ria sa panonood sa apo nito na ini-interview ng isang reporter. Kilalang-kilala na kasi si Ethan bilang isang napaka-successful na negosyante, kaya maraming gustong ma-interview ito. "Hindi ba, iha?" Opo." Pagsang-ayon na lang niya. Hindi niya na rin kasi alam ang sasabihin. Mas lumawak ang ngiti ng matanda. "Sinasabi ko na nga ba, may gusto ka pa rin sa apo kong yon." "Maayos po ang buhay ng apo niyo. Ayaw ko po siyang magpakama sa batang hindi niya naman po ginustong mabuo." Paliwanag niya sa matanda. "Pupuntahan ko po muna si Baby." Paalam niya at tinungo na ang anak. Naiwan si Lola Ria kasama ang 2 katulong. "Tingin niyo, panahon na ba para magkita ang dalawa?" Nagkatinginan ng 2 babae. "Kayo po, ma'am, hindi po namin alam eh." Napakamot pa ito sa ulo.
Muling binata ng matanda ang atensyon nito sa telebisyon. Mas lumawak ang kanyang ngiti. Samantala sa Pilipinas, kahit na successful businessman, wala siyang nararamdaman, si Ethan, dahil wala namang proud sa kanya. Para saan pa ang lahat ng paghihirap niya? Dahil sa kanyang ginawa, umalis ang lola niya at hindi pa sila muling nagkikita. At alam niya sa sarili na may babae pa rin siyang nasaktan. Si Mang Rene naman ay nag-resign na sa kanya dahil pinapatigil na ito ng mga anak sa pagtatrabaho. Kaya mag-isa na lamang siya at ang dati niyang nobya na si Jamaica, huling balita ay umalis na ng bansa ang pamilya nito dahil sa kahihiyan. "Sir, may gusto pong kumausap sa inyo." "Papasukin mo." Utos niya sa sekretarya. Tumangulang ito. Hindi inaasahan ni Ethan ang pagdating ng abogado ng lola niya. Matagal nang naisaayos ang tungkol sa mana, kaya ang hindi niya maintindihan ay kung ano ang ginagawa nito doon. "Ethan, iho, pinapakumusta ka sa akin ng lola mo." Lumiwanag ang kanyang muka. "May kontak kayo sa lola ko?" Nakailang tanong na siya rito, pero sinasabi nito na wala itong alam. Pero ngayon, ito na mismo ang nagsabi sa kanya na may kontak ang dalawa. "Meron, iho. Ang totoo niya ay, dadalaw ako sa kanya sa Canada. Gusto mo bang sumama?" "Yun ay kung gusto..." "Kailan? All this time, nasa Canada lang pala siya?" Napapailing niyang sabi sabay tayo. "Kung ganon, ay bukas na bukas, tutungo na tayo doon. Naiayos ko na rin naman ang lahat." Naiwang may ngiti sa labi si Ethan matapos siyang iwan ng abogado. Sa wakas, makakasama at makakausap niya na rin ang kanyang lola. Malalaman niya na rin kung nasaan si Maricar. Habang sa kabilang banda ay pinagmamasdan ni Rhea si Maricar habang inaalagaan ng anak nito at ng kanyang apo. Hindi naman masama ang umasa, ngunit gusto niya na sana bago siya mawala ay makitang ang dalawa ang nagkatuluyan. Dahil nakikita niyang si Maricar talaga ang perfect na babae para sa kanyang apo. "Ma'am, may tumatawag po sa inyo." "Talaga?" Natuwa ang matanda dahil sa nalaman. Mas lumawak ang kanyang ngiti habang pinapanood si Maricar. "Hindi mo na kailangan na alagaan mag-isa ang bata, Maricar." Aniya bago inutusan ng isang maid na dalhin na siya sa kanyang kwarto. Nilalaro naman ni Maricar ang anak. Panay nga ang tawa nito. Sa totoo lang ay, tuwang-tuwa rito si Lola Rhea dahil kamukhang kamukha nito ang ama. Kaya nga kada tumitingin siya sa anak, ay naaalala niya rin ang magaling nitong ama. Kumusta na kaya sila ng girlfriend niya? Bakit wala siyang binabanggit tungkol sa kanila? Naitanong niya na lang sa sarili. Pero kahit naman wala na ang dalawa, wala pa rin siyang pag-asa. Dahil alam niyang malabo siyang magustuhan ng isang Ethan Aceron. Sino ba siya? Isa lang siyang ordinaryong probinsyana. Walang sinayang na oras si Ethan. Kaagad niyang nilapitan ang lola niya. Pumantay siya rito para mayakap ang matanda. Yakap na puno ng pangungulila. "I'm sorry for what I did, Lola." Aniya habang narito lang ang tingin. Ngumiti lang ito. "Masaya akong alam mo sa sarili mong nagkamali ka at nandito ka. Akala ko ay wala ka na talagang pakialam sa akin." "Sorry po kung ganun ang pinaramdam ko sa inyo. Ibabalik ko na po ang mana. Huwag lang kayong lumayo ulit sa akin." Natawa na lang ang lola niya. Maging si attorney nga ay natawa na lang din. "Lola, kumain na po ba?" Napatingin si Ethan sa babaeng pababa ng hagdanan. So all this time, magkasama lang pala ang dalawa sa Canada? Matagal niyang pinagmasdan si Maricar. Mukhang ang gusto nitong umatras, pero di magawa dahil sa lola niya. "Hindi pa, iha. Isabay na natin sila." Naging salitan ang tingin ng lola ni Ethan sa kanya at kay Maricar na tila ba nahihiya. Nauna na tuloy itong nagtungo sa may dining area. Sa hapag ay mas pinili rin itong hindi tumabi sa kanya, kaya ang kanyang katabi ay si attorney. Matapos kumain, nagtungo sa living room si attorney, pati na ang lola Rhea niya. Ang isa sa mga maid ang tagatulak ng wheelchair nito. "Hey." Hindi niya alam kung paano kakausapin ng babae,
kaya yun na lang ang kanyang nasabi. Kumusta? Tila ba nahihiya pa rin ito sa kanya, kahit na sa kanilang dalawa ay siya naman ang dapat na mahiya. Pwede bang kausapin mo na muna ako? Tingin ko, kaya na naman nila yan. Natigilan ito sa pagliligpit. Nagkatitigan silang dalawa. Naaalala ko na. I'm so sorry for what I did. Hindi ko gustong Ano ka ba? Alam ko na hindi mo gusto. Dinaan ito iyon sa tawa. Sige na, maiwan na kita. Bago makaalis ang babae, hinawakan niya ang kamay nito. Pwede bang bitawan mo ko? Nahihirapan itong tanong sa kanya. Bakas ang sakit sa boses nito at alam niya na siya ang nagdudulot nun. Because of me, napilitan ka na gawin ng bagay na di mo gusto. I've used you. Gusto kong Hindi na kailangan. Okay lang ako. Binawi nito ang kamay sa kanya pero hindi niya na ito gustong pakawalan. Hindi niya na ito kaya pang pakawalan. Hey, wait. Would you believe if I say that Ma'am, gising na po si Baby Matthew. Umiiyak po. Mabilis siyang iniwan ni Maricar, ngunit matapos ang kanyang narinig, hindi kaya ni Ethan na basta tumayo lang at hindi sundan si Maricar. Napansin ng lola niya na hinahabol niya ang babae pero di naman sila pinansin. Nagpatuloy ito sa pakikipag-usap sa abogado. Baby, tahan na. Nandito na si Mommy. Naabutan niyang may pinapatahan na baby si Maricar. Aligagang-aligaga ito habang buhat ang anak. Ma'am, lalabas na po muna ako. Napatingin si Maricar sa kanya. Napuno ng gulat ang mukha nito. May nabuo ba? Is that our child? Napaiwas ng tingin ng babae. Hindi. Hindi nito magawang ituloy ang sasabihin kaya lumapit na siya at tiningnan ng buhat nito. Isang tingin pa lang, nakita niya ng kamukha niya. Iba din ang kanyang naramdaman ng mga oras na yon. Nakaramdam agad siya ng lukso ng dugo. Hindi mo naman kailangan na magpakaama sa bata. Kaya ko naman. Tinutulungan din ako ng lola mo. Hindi ito makatingin sa kanya. Sa boses nito, maging siya ay nakaramdam ng sakit. I'm not that cruel, Maricar. Hindi ko nadadagdagan pa ang mga pagkakamali ko noong una. Hindi rin ako magagalit sa'yo kung bakit di mo sinabi sa akin. Pero sana, hayaan mo ko na magpakaama sa anak natin. Umiling ito. Ayokong mapilitan ka lang na magpakaama. Ayokong dahil kailangan mo lang at nakokonsensya ka. Kaya ko naman. Pwede ka naman na umalis at magpanggap na walang nalaman. Inis na inis lang siyang napapadyak at napamura ng konti. Kaya ang anak nilang tahan ay muling umiyak. Tingin niya pagod na si Maricar kaya kinuha niya na dito ang baby nila. Ayaw pa nga sana nitong ibigay pero wala ring nagawa. Ethan, hindi mo. Ako ang magdedesisyon kung anong gagawin ko. I'll marry you, Maricar. Bibigyan ko ng buong pamilya ang anak natin. Pero, no more buts. Hindi ka rin naman mananalo sa akin. Pakakasalan mo ako sa ayaw mo at sa gusto. Aniya, habang nasa kanya pa rin ang anak nila, nakamukhang kamukha niya. Hindi mo ko kailangan na pakasalan ni Ethan, lalo na kung hindi mo naman ako mahal. Napatulog na nila si Baby Matthew, nasa labas na rin sila ng kwarto. Magharap silang dalawa ng lalaki. Habang nagsasalita siya, nakatingin lamang ang lalaki sa mga mata niya. Bakit ba marunong ka pa sa nararamdaman ko? Tanong nito, napahawak siya sa kanyang dibdib. Magustuhan mo nga ako, hindi pwede. Tapos mahalin pa? Ikukulong mo lang ang sarili mo sa sitwasyon na hindi mo naman gusto. Kung may kailangan kang pakasalan, yun yung taong mahal mo. At hindi ako yun, Ethan. Bago pa niya matapos ang sasabihin, sinakop na ng labi ng lalaki ang labi niya. Ngunit malakas niya itong itinulak. Ano bang ginagawa mo? Pinunasan niya ang kanyang mga luha na tumulo na. I love you, Maricar. Siguro nung nawala ka, doon ko lang naramdaman na mahal na pala kita. Pero di niya na pinakinggan pa ang lalaki. Tinalikuran niya na ito. Narinig niya pang tinatawag siya ni Ethan,
ngunit hindi niya na ito pinansin pa. Matapos makipag-usap kay Lola Ria, umalis na rin ang abogado. Kaya ang naiwan ay si Lola Ria at Maricar. Iha, kung gusto kang pakasalan ng aking apo, bakit ikaw naman ang umaayaw? Hindi ba't mahal mo siya? Sinabi niya na ring mahal ka niya. Dahil hindi ko po alam kung nagsasabi siya sa akin ng totoo. O sinasabi niya lang yon para pakasalan ko siya at magkaroon ng buong pamilya ang anak namin. Lingid sa kaalaman ng dalawa, narinig ni Ethan ang kanilang usapan. Alam niyo pong mahal ko si Ethan. Mahal ko po ang apo niyo. Kaya nga pakasalan mo ako, Maricar. Dahil pareho tayo na nararamdaman. Hindi kita niloloko dahil pinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako maloloko pa ng tao. Nagulat ang dalawa nang bigla na lamang siyang sumulpot, lalo na si Maricar na mabilis na napapunas ng luha nito. If I can turn back time, sana ikaw na lang ang una kong minahal para hindi na tayo nahirapan pang dalawa. But I can't. So please, just marry me, Maricar. Nagsusumamo niya ng sabi sa babae. Napatingin ito sa lola niyang napapangiti na lang. Nagpo-propose ka na ba niyan, apo? Bakit walang singsing? Natatawa nitong tanong. Maya-maya pa ay tinawag nito ang isa sa mga maid at may iniutos. Ewan ba nila? Pero inintay muna nilang makabalik ang katulong. Pagbalik, inabot nito sa lola niya ang isang maliit na box na kulay red. Ito ang gamitin mo at wag mo nang ibabalik sa akin dahil gusto ko talagang ibigay mo yan sa mapapangasawa mo. Mabilis siyang lumapit sa matanda at kinuha ang ibinibigay nito. Napangiti siya nang makita ang napakagandang singsing, saka siya napatingin kay Maricar. Natahan na, pero gulat na gulat naman sa nangyayari. Walang pagdadalawang isip siyang lumuhod sa harap nito. Wala na siyang balak pang pakawalan ito sa buhay niya at mapunta sa iba. Let's make it real. Will you marry me, my fake wife? Aniya habang nakaluhod ang isang tuhod sa harap nito. Tumingin muna ito sa lola niya na parang nanghihingi ng permiso. Wala na naman akong choice. May anak na tayo. Hindi niya na muna sinuot dito ang singsing. Gusto niya kasing marinig dito na gusto nito at hindi parang napipilitan lang. Just tell me na mahal mo rin ako, kaya mo ko pakakasalan. Pagdedemand niya sa babae. Alam mo na naman, nakikinig ka sa usapan namin ni Lola, di ba? Hindi ako tatayo dito, Maricar, hanggat di mo sinasabi na... Oo na, mahal kita, Ethan. Matagal na. Kahit noong nagpapanggap pa lang tayo at gustong gusto kitang maging asawa. Mabilis niyang isinuot dito ang singsing. Saka napapangiting umayos ng tayo at kahit na naroon ang kanyang lola, pinapanood sila. Walang hiya-hiyang hinagkan si Maricar sa harap nito. Hindi naman sila sinaway ng matanda. Bagkus, nakitaan niya pa ng saya ang mukha nito. Mukhang masusundan agad ang anak niyo. Panunukso pa nito sa kanilang dalawa. Hiyang-hiya tuloy si Maricar habang siya ay di maitago ang saya. So, saan kayong magpapakasal na dalawa? Dito ba sa Canada? Gusto ko na bumalik ng Pilipinas. Wala na akong pinagtataguan. Pagpaparinig ng lola niya, kaagad niya namang binigyang kasagutan ang tanong nito. Sa Pilipinas la, and I want you to live with us. Bago sila magpakasal ni Ethan, ay dinalaw na muna nilang dalawa ang mga mahal nila sa buhay na wala na. Una nilang pinuntahan ang mga magulang niya. Pinarinig pa nga ng lalaki sa kanya kung gaano ito nagpapasalamat sa kanyang mga magulang dahil daw kasi sa mga ito ay may mapapangasawa ito na katulad niya. Pero bago pa umulan, umalis na rin sila agad para puntahan naman ang mga magulang nito kung saan siya naman ang nagpakilala. Tapos umuwi na rin silang dalawa dahil naghihintay ang kanilang anak at ang Lola Ria nito. Matapos ang ilang araw, natapos na rin ang preparations kung kaya dumating na rin ang araw ng kanilang kasal. Imbitado ang mga business partners ni Ethan at mga empleyado. Ganon din ang malalapit na kaibigan ng Lola Ria nila na masayang masaya para sa kanila. Matapos sambitin ng pari ang You May Kiss the Bride, napakasaya niya. Hindi niya lubos akalain na ang dating pagpapanggap
ay nauwi sa totohanan. Kung noong una fake wife lang siya, ngayon ay totoong asawa na talaga ni Ethan Aceron. Gaya ng sabi ni Ethan, kasama nila sa bahay nito ang Lola Ria nila. Hindi lang sa kanya bumabawi ang lalaki, kundi pati na rin sa lola nito, lalo na sa anak nilang dalawa. Madalas pa nga itong nasa bahay kesa sa kumpanya. Hindi man maganda ang pakikitungo nito sa kanya noong nagpapanggap pa lang sila, ngayon masasabi niyang napakabuti nitong asawa. Hindi ito nagsasawang iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Alam niya rin na hindi na rin ito magloloko pa. Naikwento kasi sa kanya ng lalaki kung paano ito niloko ng dating nobya. Kaya alam na nito ang pakiramdam ng niloko na. Hindi na nito nanaisin pang maramdaman ng iba. 5 years later. Wife. Nagluluto siya sa kusina nang biglang dumating ang asawa. Natigil tuloy siya nang yumakap ang mga braso nito sa kanyang bewang. Binaon din ito ang muka sa kanyang leeg. Ganoon naman ang usual kapag umuuwi ito. Naglalambing sa kanya kahit naabala siya sa pagluluto. Wala siyang reklamo doon. Bagkus, masaya siya sa ginagawang paglalambing ng asawa. Hindi pa ako naliligo. Mabango ka pa rin naman, wife. Hinarap niya ito matapos patayin ng kalan. Wife, what if sundan na natin si Matthew? Babae naman. Anito habang panay ang haplos sa kanyang bewang. Akmangahagkan sana siya pero pumasok sa loob ng kusina ang anak nila kasama ang isa sa mga katulong. Mommy, Daddy, kailan po ako magkakaroon ng baby sister? Gusto din po ni Lola ng babae na apo. Kailan po? Ngumisi sa kanya si Ethan. Mahinang naitulak ni Maricar ang asawa para lapitan ng anak nila. Binuhat niya ang bata habang ito naman ang naghain. Sa pagiging mag-asawa talaga nila, marami itong natututunan. Hindi dahil sa inuutos niya, kundi dahil gusto nitong matuto. Nang tanghaling yun, masaya silang nagsalo-salo. Really, Daddy? Magve-vacation po tayo nila Lola? Tuwang-tuwa ang anak nila nang sabihin ni Ethan na mag-1-week vacation ito para makapagbakasyon silang pamilya. Ganon din ang lola nito na ramdam ang pagbawi ng apo. Matapos kumain, pinasamahan na muna niya si Matthew sa isa sa mga maids. Kaya sila na lang ni Ethan ang naiwan sa hapag. Biruin niyo, ang tagal niyo ng mag-asawang dalawa. May ngiti sa labi si Lola Ria. At hindi po kami magiging mag-asawa kung di dahil sa inyo, Lola. Kaya mahal na mahal po namin kayo. Madamdamin niyang sabi sa matanda. Kung ganon, bakit hindi niyo pa dinadagdagan ng apo ko sa tuhod? Natawa na lamang sila ng asawa sa sinabi nito. Kaya wala nang mahihiling pa si Maricar dahil natupad na ang magkaroon ng masayang pamilya na nagmamahalan. Dahil meron siyang mabuting asawa at lola nito na mahal siya. Siyempre, di mawawala ang cute nilang anak ni Ethan. Dahil ngayon ay hindi na lang siya basta fake wife ni Ethan Aceron, kundi totoo ng asawa. Siya si Maricar